Excuse me po. Okay mga kababayan, isang pasabog ang naghihintay sa inyo. Si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson nilaglag si Atong Ang sa missing Sabongeros case pero niligtas si Gretchen Barreto mula sa mga akusasyon. Ano ang totoong kwento sa likod nito Sindikato ba o showbiz drama? Kamusta mga katropa sa Pilipinas, Dubai, Toronto at sa lahat ng OFW sa buong mundo? Ako si #WalkWithLan at ito ang ating Truth Unraveled segment kung saan binibigyan liwanag natin ang mga kontrobersyal na issue sa Pilipinas with a mix of facts, wit at konting sariwang chismis para sa inyong enlightenment. Ngayon pag-uusapan natin ang latest twist sa kaso ng 34 na missing Sabongeros ang mga biglaang paglaglag ni Chavit Singson kay Atong Ang at ang kanyang depensa kay Gretchen Barreto. Ready na ba kayo? Tara, simulan na natin. Okay, bago natin simulan mga katropa, goal natin 100,000 subscribers, kaya i-hit nyo na ang subscribe button, i-like, i-share sa inyong mga kaibigan sa Hong Kong, Riyadh o Sydney at magpadala ng super thanks para suportahan ang aming content. Kung gusto nyo mag-comment sa inyong opinion go lang, basta iwasan ng fake news Let's make this a global convo. Okay, para sa mga bagong issue. Bago sa issue ang kaso ng 34 na missing Sabongeros ay nagsimula noong 2021 nang biglang nawala ang mga cockfighting enthusiasts sa Luzon mula sa Manila Arena hanggang Laguna, parang bula silang naglaho. Noong July 2025, lumabas ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy na idinawit si Atong Ang at si Gretchen Barreto bilang mautak sa likod ng kaso. Pero ngayon si Chavit Singson, isang malapit na kaibigan ni ang nagbigay ng bagong twist. Sinabi niyang malamang mahatulan si Ang kung hindi umatras ang mga testigo. Pero walang kinalaman si Barreto. Anong ibig sabihin nito? Hustisya ba o isa na namang political circus? Kaya mga kababayan, buckle up for a couple of minutes deep dive na puno ng katotohanan sa ilang witty punchlines para panatiling hook kayo from Manila to New York. Okay. Isang gabi noong 2021, sa gitna ng pandemya, masaya mga Sabongero sa Manila Arena, tumataya sa kanilang mga manok pero pagkatapos ng laban, ilang lalaki ang biglang nawala. Kasama ang kanilang mga sasakyan. Sa loob ng ilang buwan, 34 ang naglaho mula sa Laguna, Batangas at Manila. Ang mga pamilya naghihintay pa rin ng sagot. Isang ina sa Kalamba ang nagsabi, parang wala lang silang hangin, no? Ayon sa Philippine News Agency, ang kaso ay naging national issue dahil sa mga akusasyon ng foul play sa isabong industry na lumaki noong pandemya. Si Julie Patidongan, dating empleyado sa Manila Arena, ang unang nagbunyag ng mga sabongero ay dinukot dahil sa pandaraya ng sabong. Idinawit niya si Atong Ang, isang gaming tycoon, at maging si Gretchen Barreto. Pero ngayon, si Chavit Singson, ang isang kilalang political figure, at nagsabing malamang mahatulan siya kung magpapatuloy ang mga testigo. Pero wala raw kinalaman si Barreto ano ang motibo ni Chavit, no? At bakit kaya niya nililigtas si Gretchen. Kung isipin natin, parang teleserye ito na script ng ABS-CBN, si Chavit, ang political godfather, biglang naging referee sa laban ni Atong at Gretchen. Pero teka, bakit parang laging may plot twist kapag may malaking perang involved? Parang sinasabi ni Chavit, huy, Atong, ikaw munang lalaban, pero si Gretchen, akin na yan, Mga katropa sa Quezon City, Dubai at Toronto, ano sa tingin ninyo? Bakit nililigtas ni Chavit si Gretchen, I-comment nyo yan sa baba at i-share sa inyong mga kaibigan sa Jeddah at Singapore. Don't forget to hit that subscribe button para sa mas maraming ganitong content. Goal natin, 100,000 subscribers. Si Luisa Chavit Singson, dating gobernador ng Ilocos Sur, ay hindi lang politiko. Siya rin ang tipo ng tao na laging nasa gitna ng aksyon. Mula sa kanyang wetting exposés noong 2000 hanggang sa kanyang koneksyon sa mga big-time players tulad ni Atong Ang. Si Chavit ay parang walking headline. Pero ngayon, bakit siya biglang lumabas para laglagin si Ang at iligtas si Barreto? Parang siya ang direktor ng pelikulang ito. Ayon sa Bante News,
Sinabi ni Singson na malaki ang posibilidad na mahatulan si Atong Ang kung hindi uurong ang mga testigo tulad ni Julie Patidongan. Pero sa parehong pagkakataon, ipinahayag niya na wala raw kinalaman si Gretchen Barreto kahit idinawit ito ng whistleblower. Ang tanong, bakit ito sinabi ni Chavit? May personal ba siyang agenda o talagang alam niya ang katotohanan? Si Atong Ang naman, ayon sa Billionaire News, ay nag-deny ng mga akusasyon at nagsampan pa ng extortion case laban kay Patidongan. So sino ang nagsasabi ng totoo? Kung iisipin mo si Chavit ay parang isang chess grandmaster. Alam niya kung kailan lilipat ang mga piraso. Si Atong Ang kanyang pawn at si Gretchen Barreto ang queen na kailangan protektahan. Pero seryoso, bakit parang laging may political angle kasama kapag si Chavit ang involved? Parang sinasabi niya, ako ang boss dito mga kaibigan. Mga kababayan sa Riyadh, London at Cebu, ano sa tingin ninyo? Ano ang motibo ni Chavit? Mag-comment kayo sa baba. At kung gusto nyong suportahan ang aming deep dives, magpadala ng super thanks please. I-share din sa inyong mga kaibigan sa Qatar at Canada para mas marami tayong makakausap tungkol dito. Okay. Si Gretchen Barreto isang showbiz icon ay biglang nadawit sa kasong ito dahil sa kanyang koneksyon kay Atong Ang. Ayon kay Julie Patidongan, si Barreto raw ay isa sa mga utak sa likod ng missing sabungeros. Pero si Chavit Singson, mabilis niyang dinipensahan si Gretchen na sinasabing wala itong kinalaman. Parang plot twist sa isang drama. Ang kontrabida ba talaga si Gretchen o biktima lang ng maling akusasyon? Ayon sa DOJ, sina Atong Ang at Gretchen Barreto ay kasama na sa investigasyon ng missing sabungeros case pero walang konkretong ebidensya laban kay Barreto maliban sa testimonya ni Patidongan. Si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ay nagsabi na isang case build-up ang ginagawa laban kina Ang at Barreto pero ang depensa ni Chavit ay nagbigay ng bagong anggulo. Posible bang si Barreto ay nadawit lang dahil sa kanyang business ties kay Ang o may mas malalim na koneksyon? Kung iisipin natin parang si Gretchen ang bida sa isang showbiz scandal na biglang naging political thriller. Si Chavit naman parang knight in shining armor na may dalang microphone. Pero seryoso, bakit kailangan iligtas si Gretchen? Parang sinasabi ni Chavit, "Huy Gretchen, mag-relax ka. Ako nang bahala." Mga katropa sa New York, Melbourne at Davao, ano sa tingin ninyo? Inosente ba si Gretchen o may alam siya? I-comment nyo sa baba. At kung gusto nyong marinig ang mas maraming ganitong kwento, i-hit ang subscribe button at magpadala ng super thanks please. Let's keep the conversation going, lalo na sa mga OFW natin sa Kuwait at Japan. Okay nung pandemya, ang e-sabong ay naging bilyong-bilyong industriya. Mula sa simpleng sabong sa barangay, naging online na. May mga live streams at malalaking pustahan pa. Pero kasabay nito, dumami ang mga krimen, pandaraya, kidnapping at ngayon ay murder. Si Atong Ang, nakilala sa kanyang gaming empire, ay naging sentro ng mga akusasyon. Pero bakit ang mga ganitong industriya ay parang laging may koneksyon sa mga politiko tulad ni Chavit? O ayon sa DOJ, ang e-sabong ay naging breeding ground ng krimen dahil sa malaking pera na involved. Si Justice Secretary Remulla ay nagsabi rin ng mga nasa likod ng missing sabungeros ay posibleng konektado sa mas malalaking sindikado kabilang ng mga dating involved sa drug war. Pero ang tanong, bakit hanggang ngayon wala pa rin konkretong aksyon laban sa mga big time players? Ang depensa ni Chavit ay kay Gretchen ay nagpapakita rin ng political dynamics. Sino ang protektado at sino ang isinasakripisyo? Kung iisipin natin ang e-sabong ay parang isang giant casino na pinapatakbo ng mga sindikato na may mga politiko bilang mga VIP players. Pero teka, kung si Chavit ang referee, sino ang tunay na manlalaro? Parang sinasabi ng gobyerno, sige, mag-imbestiga kami pero wag masyadong magmalaki Mga katropa sa Abu Dhabi, Vancouver at Makati, ano sa tingin ninyo? Corruption ba talaga ang ugat ng lahat? I-comment nyo yan sa baba. At kung gusto nyo suportahan ang aming content, magpadala ng super thanks please. I-share din sa inyong mga kaibigan sa Singapore at Saudi Arabia para mas marami tayong ma-inform. Ngayon,
Habang sinusulat natin itong script, ang mga pamilya ng 34 na sabungeros ay naghihintay pa rin ng hustisya. Si Chavit Singson ay nagbigay ng bagong anggulo, ha? Pero ang mga testigo tulad ni Julie Patidongan ay nasa protective custody na. No, si Atong ang busy sa kanyang depensa at si Gretchen parang naka-sideline, no? Salamat kay Chavit, pero ang tanong, magkakaroon ba ng breakthrough o isa na namang dead end ito? Okay, ayon sa DOJ, ang susunod na hakbang ay ang DNA testing ng mga natagpuang buto sa Taal Lake. Kung mapatunayang ito'y sa mga sabungero, posible ang murder charges. Pero ang mas malaking hamon, paano masisigurong walang cover-up? Si Malacanang ay nangako ng transparency, pero mga pamilya ay nagsasabi, sana totoo. O kung iisipin mo, parang teleserye ito na walang katapusan. Pero seryoso mga katropa, ang hustisya ay hindi dapat teleserye. Dapat itong maging reality. Kaya naman, habang naghihintay tayo ng sagot, let's keep the pressure on. Kasi kung hindi natin babantayan, baka ang kaso na ito ay maging isa na namang urban legend sa Taal Lake. Okay, mga kababayan, ngayon natin nalaman ang bagong twist sa missing Sabungeros case. Ang paglaglag ni Chavit Singson kay Atong Ang at ang kanyang depensa kay Gretchen Barreto. Mula sa Taal Lake hanggang sa mga akusasyon ng korupsyon sa Isabong, malinaw na ang kasong ito ay tungkol sa kapangyarihan, pera at hustisya. Ang tanong, kailan natin makikita ang tunay na katarungan? Kaya naman mga katropa, sa Quezon City, Dubai, Toronto, at sa lahat ng sulok ng mundo, i-hit nyo na ang subscribe button para sa mas maraming ganitong content. Goal natin, 100,000 subscribers. I-like, i-share sa inyong mga kaibigan sa Hong Kong, Sydney at Jeddah. At magpadala ng super thanks please para suportahan ang aming misyon. I-comment din ang inyong opinion Sino ang dapat paniwalaan at ano ang susunod natin na dapat gawin. Okay sa ngalan ng hustisya at katotohanan, salamat sa inyong panonood. Ako si #WalkWithLan at ito ang Truth Unraveled. No? Stay curious, stay informed at magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode. Ingat kayo mga kababayan, mula Manila hanggang New York. Salamat at mabuhay ang Pilipinas!